Yo, what's up guys? Happy weekend, but it's not for TNT fans and we know how devastating it is para sa kanila. Tabla na yung serye sa pagitan ng TNT versus Meralco, 1-1 matapos makuha ng Bolts yung Game 2. Pero ang mas malaking dagok para sa TNT, official nang inanunsyo na out ang kanilang star import na si Bolbol dahil sa isang partial Achilles tear sa kaliwang paa. Dahil dito naghahabol sa oras yung management at biglang pinapirma ang UAAP standout na si Malik Diouf, and isa na rin pala siyang ganap na Pilipino, naturalized Filipino to be exact, and yun yung kanilang replacement import. Sobrang sayang talaga kasi kita naman natin sa mga nakaraang laro, nandun na yung chemistry ng kupunan after nung kanilang closed door meeting, nag-gel na ng husto yung tropang 5G at ramdam natin yung presence ni Bolbol bilang isang import talaga na dinadama yung teammates. Hindi lang siya basta umi-score eh. Yun nga, involved na rin yung mga local players. Gumagana na yung ball movement at mukhang nakuha na nila yung tamang timpla para sa isang championship run. Kaya naman laking gulat at lungkot ng fans nang biglang magtamo ng seryosong injury ang kanilang pabato sa isang crucial na series. And mapa TNT ka man or ibang fan ka, malulungkot ka rin kasi parang si Bolbol yung nagbigay ng sigla sa liga eh. Maraming pumupunta ng arena just to see him. Kahit nga ako, nakaplano na ako sa Wednesday eh. Nagsabi na ako ng ticket eh. Tapos, hindi ko mahingi na si Bolbol. Pero, seryoso ganun nga eh. Ako, plinano ko talaga. Sa Game 4, manonood ako eh, just to see him. Dahil dito, malaking tanong ng lahat ay, fit ang kulang time together sa kanilang bagong import. Sobrang rush nitong desisyon na ito dahil nagkaroon lang sila ng 2 araw para maghanap ng kapalit bago ang Game 3 ngayong linggo. Hindi nakuha ng management ang kanilang mga unang target na sina Darius Days at Marquis Chris dahil sa gipit na schedule. Kaya naman si Diouf ay yun na yung binigyan ng pagkakataon kasi nandito lang naman siya sa Pilipinas eh. Minsan nga naglaro pa yan sa probinsya din namin eh ng ligang labas. Pero sa totoo lang, paano nga ba makakapag-adjust sa isang player na kakapasok lang sa rotation? Lalo na sa ganitong ka-intense na yugto. Yung semifinals, ha? Kung ihimayan natin yung sitwasyon, to be honest, Marvin Jones is a better import than Malik Diouf kung purong import quality yung pag-uusapan. Sanay tayo sa mga PBA import na kaya magdomina at magbuhat ng kupunan pagdating sa opensa. Si Diouf magabat, UAAP MVP at champion. Kilala siya higit sa lahat bilang isang defensive anchor, rebounder at role player na nagpapakita ng hustle. Kaya naman marami yung nag-aalang-langan kung kakayanin niya bang punan yung dambuhalang ginagawa ni Bolbol pagdating sa scoring. Though, yun nga, dito papasok yung track record ng Talk and Text eh. They will rely on their solid team play that brought them on how many finals appearances in the past. Sanay naman na yung franchise na ito sa mga ganitong klaseng adversity at adjustment. Hindi sila umaasa sa isang tao lang. Kilala ang TNT sa pagkakaroon ng malalim na bench at mahusay na system sa ilalim ng kanilang coaching staff. Asahan natin na magdodoble kayo yung mga veterano tulad na Jason Castro, Calvin Oftana, Reynan Batak para punan yung kakulangan sa opensa habang nangangapa pa yung bago nilang import. Para naman kay Diouf, malaking bentahe pa rin yung familiarity sa style of play sa Pilipinas. Kaya parang okay na lang din na siya na yung kinuha. Nandito na rin naman siya. Tsaka sanay na siya sa physicality ng Pilipinas. Wala nang choice yung TNT eh. And siya na yung pinaka close to be. And we say na Marvin Jones is a better player. But we know na he can defend him. So, kung titingnan natin yung kabilang kampo, siguradong gagamitin ng Meralco yung kanilang momentum na ito para makuha yung bentahe sa serye. Yo, what's up TNT fans? Let me know all your thoughts in the comment section below. I know, malungkot para sa inyo, pero it is what it is. It is basketball. Nangyayari talaga yan, but sobrang lungkot talaga. So, see you in the next upload and good luck sa Game 3.